Hanggang ngayon nanginginig pa rin ang laman ko sa sobrang galit kay Natalia. Ang kapatid kong hindi ko akalain na magagawa akong traidurin at pagtangkaan ang buhay ko noon para lang tuluyan itong maagaw ang lalaking akala ko hindi niya na ako sasaktan pang muli. Pero sa pangalawang pagkakataon nabigo ako. Muling natukso sa ibang babae si Ryder at worst sa kapatid ko pa talaga. Sa kapatid kong akala ko isang santa at kakampi ko habang buhay. Ang lakas ng loob ng Natalia na iyon nakausapin ako ngayon. Ano ang palagay niya sa akin, basta ko na lang kakalimutan ang lahat ng mga kasalanan na nagawa niya? Ganoon na lang ba kadali sa kanya nakausapin ako na parang walang nangyari at questionin kung bakit pa ako bumalik? Naipikit ko ang aking mga mata at muling naalala ang napag-usapan namin kanina ni Natalia. Nagising ako na wala na sa tabi ko si Charles. Siguro lumabas ito ng kwarto dahil ang tingnan ko ang banyo ay wala ito. Wala akong choice kundi mag-ayos ng sarili at lumabas ng kwarto. Balak kong puntahan si Lola Agatha sa kwarto niya dahil wala akong balak magtagal dito sa bahay na ito. Aalis na din ako kaagad dahil alam kong hinahanap na ako ni Micaela. Ilang missed calls na kasi ang nakita ko sa cellphone ko na galing kina Tita Susan at Tito Arnulfo. May mga messages na din sila sa akin na nagwawala na daw si Micaela na siyang labis kong ikinabahala. Wala akong choice kundi muling isuot ang damit na hinubad ko kagabi. Hindi ako sigurado kung may mga damit pa ako sa kwarto namin ni Ryder noon at wala na din akong balak na alamin pa. Wala na din akong balak pang suotin ang mga iyon. Malay ko naman, baka ginagamit na ang mga iyon ni Natalia. Ayaw kong mahawa sa kakatihan niya. Kahit kapatid ko siya, hindi ko mapapatawad ang ginawa niya sa akin noon. Pagkalabas ko ng kwarto ay hindi ko akalain na ang mukha ni Natalia ang una kong masilayan. Halatang hinihintay talaga nito ang paglabas ko kaya naman hindi ko maiwasan na mapataas ang aking kilay. May kailangan ka, seryoso kong tanong. Totoo nga buhay ka, sagot nito. Kita ko ang pagiging seryoso nito. Matiim ko itong tinitigan at hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot at galit. Lungkot dahil wala na ang dating Natalia. Ang malambing at mabait kong kapatid. Parang ibang tao na siya ngayon at mukhang hindi ko na siya kilala. Ano ngayon kung buhay ako? Natatakot ka ba na baka palayasin ka dito sa bahay? Na baka iiwan ka ulit ni Ryder, nakangisi kong tanong dito. Agad kong nakita ang galit sa kanyang mga mata bago sumagot. Bakit ka pa nagbalik? Ano ang dahilan mo? Bakit hindi ka pa natuluyan? Alam mo ba kung ano ang nangyari sa akin habang wala ka? Itinakwil ako ng pamilya natin. Sobrang sama ng tingin nila sa akin. At dahil sa iyo iyon, galit na sagot nito. Agad akong napangiti. E di kinarma ka kaagad. Sino ba naman ang magtatangka na kakampi sa isang katulad mong ahas? Kahit kapatid kita ikinakahiya ko ang ginawa mo. Imagine, habang nakikipaglaban pala ako sa sakit ko noon, unti-unti mo akong pinapatay at inaahas ang asawa ko, sagot ko. Lalong namula ito sa galit. Agad naman nagdiwang ang kalooban ko. Ako na ang mahal ni Ryder. Wala ka ng lugar sa bahay na ito kaya umalis ka na, sagot nito. Napahalakhak ako. Oos talaga? Parang iba yata ang sinasabi ni Ryder sa akin kagabi. Isay, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo, little sissy? Tanong ko sabay titig sa kanyang mga mata. Agad kong napansin ang pag-iwas ng tingin nito sa akin bago sumagot. Papayagan niya ba akong tumira dito sa bahay na ito kung hindi ako mahalaga sa kanya? Ako na ang mahal ni Ryder at wala ka nang magagawa pa para maagaw mo siya sa akin, sagot nito. Desperadang kabit ng uyam kong sagot. Agad itong lumapit sa akin at akmang sasampalin ako nito nang hawakan ko ang kanyang braso. Galit ko itong tinitigan sa mga mata at gamit ang kabila kong kamay agad ko itong sinampal. Ano siya ako na nga itong niluko nila ako pa ngayon ang sasaktan niya? Masyado na siyang abusada. Halos tumabingi ang mukha nito sa lakas ng pagkakasampal ko sa kanya. Kita ko sa kanyang mga mata ang pagkagulat. Hindi marahil niya inaasahan ang gagawin ko. Sa bagay, nakilala ako nito na isang mabait na ate. Kahit isang kurot wala itong natikman sa akin noon. Kasama siya sa nakinabang sa perang ibinayad noon sa akin ni Lola Agatha, kapalit ng pagpapakasal ko kay Ryder. Siguro, kung hindi dahil sa perang iyon na siyang naging kapalit ng sakit na naranasan ko ay baka wala ito ngayon sa kanyang kinatatayuan.
Kaya wala siyang karapatan na saktan ako dahil ako ang gumawa ng paraan para mabuhay ito ng masagana noon sa probensya namin. Iyon nga lang, wala itong utang na loob. Nagawa nitong traidurin ako at sirain ang pamilya ko. Pero ayos lang, nakikita ko naman na kinakarma na ito ngayon. Katunayan lang dito na mukhang mas matanda pa itong tingnan ang di hamak kaysa sa akin ngayon. Walang hiya ka. Wala kang karapatan na sampalin ako. Nakalimutan mo na ba na ako na ang reyna sa bahay na ito? Pwede kitang palayasin sa pamamahay na ito kung gusto ko, galit na sigaw nito. Muli akong tumawa. Seryosong tinitigan. O edi gawin mo. Palayasin mo ako ngayon din. Ipakalagkad mo ako sa mga gwardya kung gusto mo. Gusto ko din masaksihan kung talagang iginagalang ka sa bahay na ito. Gusto kong makita ang pagiging superior mo, Natalia, nang uuyam kong sagot. Agad itong namutla. Lalong nagdiwang ang kalooban ko. Hindi mo kaya, hindi ba? Dahil isa kang tau-tauhan sa bahay na ito, wala kang boses, dahil isa kang kabit, natatawa kong wika. Akmang susugurin ulit ako nito nang agad ko itong itinulak. Bumagsak ito sa sahig at kita ko na nasaktan ito. Sakto naman na pareho naming napansin ang paglabas ni Ryder sa kwarto nito. Agad na naggangawa ang bruha at ako pa ang itinuturo nito na masama. Sa bagay, inaasahan ko na ang tungkol sa bagay na iyon at handa na akong tanggapin ang lahat kung ito man ang kakampihan ni Ryder. Hindi ko na pinakinggan pa ang ibang mga kadramahan nito at agad na akong nag-walk out at bumalik sa kwarto ni Charles. Siguro dito ko na lang hihintayin ang anak ko para magpaalam na uwi muna ako sa bahay nila Lorenzo. At least sa bahay na iyon, mahahanap ko ang tunay na katahimikan. Hindi katulad dito na alam kong kahit kailan hindi ako magkakaroon ng peace of mind. Halos 5 minuto din akong nakatunganga at walang ibang ginagawa sa kwarto ni Charles nang marinig ko ang marahan na pagkatok sa pintuan. Noong una nag-aalangan pa akong pagbuksan ito pero nang marinig ko ang boses ni Lola Agatha ay agad akong napatayo. Aaminin ko na na-miss ko ito ng todo. Kahit nagaano pa kasama ang naranasan ko dito sa bahay na ito, hindi maikakaila na tanging si Lola Agatha lang ang naging kakampi ko at naging totoo sa akin. Nagmamdali ko itong pinagbuksan ng pintuan. Agad na tumampad sa paningin ko ang mangyak-iyak nitong hitsura. Agad naman akong naluha at napayakap dito. Ashley, ikaw nga. Salamat sa Diyos at nandito ka, agad na wika nito. Halatang umiiyak dahil sa kanyang boses. Lalo akong naluha. Sorry po, agad kong sagot. Naramdaman ko naman ang paghagod nito sa likod ko. Pagkatapos kumalas ito sa pagkakayakap sa akin at mataman akong tinitigan. It's okay, iha. Wala kang kasalanan, sagot nito pagkatapos pinunasan nito ang luha sa aking mga mata. Lalo naman akong napaiyak. Salamat po dahil mula noon hanggang ngayon, sobrang bait niyo pa rin sa akin. Patawad po kung ngayon lang ulit ako nagpakita, umiiyak kong wika. Agad na gumuhit ang malamlam ng ngiti sa labi nito. Tinitigan ako sa mga mata bago sumagot. Ayos lang, naiintindihan kita. Patawad sa mga nangyari noon, Ash. Dahil sa kagustuhan kong muling maging kayo ni Ryder, ikaw ang nagdusa, sagot nito. Agad akong umiling. Hindi po. Wala kayong kasalanan. Kagustuhan ko din ang lahat. Kahit na hindi niyo ako pilitin noon, babalik pa din naman ako kay Ryder noon dahil kay Charles. Gusto kong mabigyan ng buong pamilya ang anak ko. Pero muli akong nabigo, hindi pala talaga kami para sa isa't isa ng apo mula, sagot ko kasabay ng muling pagpatak ng luha sa aking mga mata. Lalo ko namang napansin ang paglamlam ng mga mata nito. Alam kong labis din itong nasaktan sa mga nangyari. Pero wala, mahirap nang makalimutan ang lahat. Masyado na akong nasaktan. Hindi ko na kaya magtiwala muli. Parehong hilam ng luha ang aming mga mata nang humiwalay ako sa pagkakayakap kay Lola Agatha. Hindi naman masyadong halata na sobrang na-miss namin ang isa't isa. Masaya ako dahil ligtas ka, iha. Akala ko talaga na wala ka na sa amin ng tuluyan. Pakisabi kay Lorenzo, maraming salamat. Walang katumbas na halaga ng pera ang pwedeng ibayad sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa iyo. Sa pagligtas niya sa buhay mo, wika ni Lola Agatha sa akin. Agad naman akong napangiti. Hayaan mo la, sasabihin ko kay Lorenzo ang lahat ng iyan, sagot ko. Teka, halika na, anong oras na hindi ka pa pala kumakain? Tiyak na nakahanda na ang dining area for breakfast,
Kaya sumama ka na sa akin sa ibaba. Pagyayaya nito. Agad akong tumango. Inalalayan ko itong makatayo at sabay na kaming lumabas ng kwarto ni Charles. Hindi ko maiwasan ang karamdam ng matinding lungkot habang inililibot ang tingin sa mga dinadaanan namin. Malaking parte ng pagkatao ko ang naiwan sa bahay na ito at nakakalungkot isipin dahil tuluyan ko ng tatalikuran ang lahat. Magiging isang masaya at malungkot na lang na alaala ang lahat. Pagdating namin ng dining area ay nadatnan namin si Ryder at Charles na nakaupo sa kani-kanilang pwesto. Mukhang may seryosong pinagdiskusyonan ang mag-ama bago kami dumating. Nagkibit-balikat na lang ako at inalalayan si Lola na makaupo muna bago ako naupo sa tabi ni Charles. May mga pagkain ang nakahanda. Nagulat pa ako nang si Charles mismo ang naglagay ng pagkain sa aking pinggan. Hindi ko akalain na may itinatago na palangka, sweetan ang anak ko. Malayo na nga talaga siya sa dating batang si Charles na ako mismo ang nag-aasikaso sa pagkain nito noon. Damihan mo ang pagkain ang payat nyo na po at mukhang hindi kayo masyadong inaalagaan sa pagkain. Sambit nito na maihalong pagkastigo sa tinig ng kanyang boses. Hindi ko maiwasan na mapangiti. Anak, hindi ako payat. Slim lang at kailangan ko ito sa trabaho ko ngayon, sagot ko. Agad kong napansin ang matiim na pagtitig sa akin ni Ryder. Nagtatanong ang mga titig nito sa akin pero hindi ko na pinansin pa. Itinoon ko na lang ang atensyon ko sa pagkain. Nasaan nga pala si Natalia? Bakit wala pa siya? Hindi niya ba alam na bawal paghintayin ang grasya? Agad na singit naman ni Lola Agatha. Agad kong napansin ang pagkunot ng noo ni Charles bago sumagot. Nandito na si Mama. Wala siyang karapatan na sumabay dito sa hapag, seryoso nitong wika. Agad akong napatitig kay Charles saka umiling. Charles, please nandito tayo sa hapag. Lahat pwedeng sumabay sa pagkain. Huwag mo akong alalahanin after this aalis na din kaagad ako. Baka hinihintay na din ako ni Mika, mahinahon kong sagot dito. Muling napasulyap sa akin si Ryder. Sa pagkakataon na ito nakakunot na ang kanyang noo at mukhang hindi nito nagustuhan ang sinasabi ko ngayon lang. Aalis ka. Nandito ang pamilya mo Ash, baka nakalimutan mo, agad na sagot nito. Saglit akong natigilan at mahinang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nandito na naman kami sa isyu na ito. Kailan ba matatapos ang pagpapaliwagan na ito? Hindi na bagay sa akin ang manirahan sa lugar na ito. May sarili na akong buhay at masaya na ako doon, seryoso kong sagot. Lalong nagdilim ang mukha Ryder. Halatang hindi nito nagustuhan ang gusto kong mangyari. Pero gusto kong ipamukha sa kanya na wala na siyang pakialam. Walang sino man ang pwedeng pumigil sa gusto kong mangyari. Matagal na kaming tapos at ayaw ko nang muli pang magpatali sa kanya. Si Lorenzo ba? Mas pipiliin mo siya kumpara sa anak mo, muling tanong nito. Talagang gusto niya pang gamitin si Charles sa isyu naming dalawa. Napasulyap muna ako kay Charles bago sumagot. Kung iyan ang paniniwala mo, wala na akong magagawa pa. Basta aalis ako pagkatapos nito. Hindi mo ako pwedeng pigilan tungkol sa bagay na iyon, Ryder. Alam na ni Charles ang tungkol dito at naiintindihan niya ang lahat ng iyon, final kong sagot. Hindi na ito sumagot pabagkos matalim akong tinitigan. Hindi ko na lang ulit pinansin at muling itinoon ang buong atensyon ko sa pagkain. Ma'am, may naghahanap po sa inyo sa labas. Mrs. Jimenez daw po, agad na pagbabalita ng kasambahay sa akin. Agad naman akong napatayo at tumingin kay Charles. Napansin ko din ang hindi maisatinig na pagtutol sa mga mata nito, pero alam kong maiintindihan niya ako. Kaunting paliwanag pa kung sakali at maaayos din ang lahat. Charles, kagabi pa ako hindi nakikita ni Mika. Hindi ba't nabanggit ko na sa iyo kagabi ang tungkol sa kanya? Kung gaano siya ka-closed sa akin, mahinahon kong wika. Saglit na nag-isip si Charles bago sumagot. Of course, don't worry anak, ngayong may source of income na ako, maghahanap ako ng ibang matutuluyan. Kung saan pwede ka din magstay hanggat gusto mo. Pero sa ngayon kailangan ko munang umalis. Pwede mo naman ako tawagan anytime. Huwag kang mag-alala, palagi lang akong nandito sa tuwing kailangan mo ako. Hinding-hindi na ako mawawala pa anak. Sagot ko. At tubili naman itong tumango pagkatapos tumayo na din. Sige man naiintindihan ko po, sagot nito. Agad naman akong napangiti.
Pagkatapos ay binalingan ko si Lola Agatha para magpaalam na din sa kanya. Pasensya na po pero kailangan ko nang umalis. Nandyan na ang sundo ko. Huwag po kayong mag-alala. Dadalaw po ulit ako sa inyo, mahinanon kong wika. Agad na bumalatay ang lungkot sa mga mata nito pero wala na akong magagawa pa. Hindi para sa akin ang lugar na ito. Lalo lang kaming magkakagulo kapag manatili pa ako ng matagal. Kung ayaw mo talagang papigil, sino ba naman ako para pigilan ka? Basta mag-ingat ka palagi. Banggitin mo kay Enzo ang labis kong pasasalamat, sagot nito. Agad akong tumango. Hindi ko na tiningnan pa si Ryder at tumalikod na ako. Mabilis na akong naglakad palabas ng bahay. Agad kong natanaw ang sasakyan nila Tita Susan na naghihintay sa labas ng gate ng bahay. Hindi pa man ako nakakalapit agad nang bumaba si Mika at nagmamadaling sumalubong at yumapakap sa akin. Mama, agad nitong sambit habang yakap-yakap ako. Wala naman akong nagawa pa kundi yakapin na din ito at bigyan ng halik sa kanyang noot. Hindi ka ba nagpapasaway habang wala ako? Agad kong tanong. Alanganin itong tumango kaya naman natawa ako. Hay naku, kung alam mo lang hindi kami pinatulog kagabi ng batang iyan. Iyak ng iyak at hinahanap ka, sabat naman ni Tita Susan. Nasa loob ito ng kotse at nakadungaw sa bintawa. Pasensya ka na tita ha? Pati tuloy kayo na perwisyo sa biglang pag-alis ko sa restaurant kagabi, hinging paumanhin ko. Agad naman itong umiling. Huwag mong alalahanin ang tungkol sa bagay na iyan, Ashley. Mas maganda na din ang mga nangyari dahil nagkita na din kayong mag-ina. Isa pa nagpapasalamat kami dahil nagawa mong pagtiisan ang ugali ng apo namin. Kagabi lang namin na-realize na totoo pala ang sinabi ni Enzo. Na halos tumakit na si Mika sa iyo, sagot nito. Agad naman akong napangiti. Ma, ito po ba ang bahay ng baby nyo? Sabat naman ni Mika kasabay ng pagkalas ng mahigpit na pagkakayakap sa akin. Inilibot pa nito ang tingin sa paligid. Yup, sagot ko at agad kong napansin ang palapit na si Charles. Sa hindi kalayuan ay nakatayo naman si Ryder habang nakatanaw sa gawin namin. Pagkalapit ay agad itong nagmano kay Tita Susan. Tuwang-tuwa naman si Tita at sinabi nito na binatang-binata na daw si Charles. Parang kailan lang isa sila sa natutuwa kay Charles noon. Who is she, ma? Agad na tanong ni Charles nang ibinaling ang tingin sa aming dalawa ni Mika. Pinakilala ko naman sila sa isa't isa. Siya ang panganay na anak ng Papa Lorenzo mo. Si Micaela, and baby Micaela, meet Kuya Charles, siya ang palagi kong kinikwento ko sa iyo before, pagpapakilala ko sa dalawa. Agad naman sumilay ang masayang ngiti sa labi ni Mika kasabay ng paglahad ng kamay para makipag-shake hands kay Charles. Diba, napakamura pa ng kanyang edad pero aware na siya sa mga ganitong bagay. Ito kasi ang palagi niyang nakikita kay Lorenzo noong nasa Germany pa kami. Hindi naman ito inabot ni Charles, kaya nakabusangot itong agad na binawi ang kamay. Pagkatapos masamang tinitigan si Charles. Marahil na pahiya ito. Hindi ka na pala baby eh. So hindi mo na kailangan si Mama Ashley, prangkang muling wika ni Mika. Agad naman napataas ang kilay ni Charles dahil sa sinabing iyon ni Mika, kaya agad akong namagitan na. Baka mamaya magkaselosan pa ang dalawang ito eh. Charles, magpakabait ka dito anak ha. Pasensya ka na kung bakit kailangan kong umalis. Alam mo naman siguro na hindi na ako komportable dito. Hindi na kami okay ng papa mo, mahinahon kong paliwanag. Umaasa na maiintindihan din ako ni Charles at hindi siya magkikimkim ng sama ng loob sa akin. Ma, naiintindihan ko po. Kayon pa ba ako magrereklamo gayong alam ko na nasa mabuti kang kalagayan? Sana lang hindi mangulit sa iyo ang bulilit na iyan para hindi po kayo ma-stress, wika ni Charles sabay tingin kay Mika. Agad naman napasimangot si Mika at masamang tinitigan si Charles. Ewan ko sa iyo, ako kaya ang stress reliever ni Mama Ashley. Malaki ka na kaya hindi mo na kailangan si Mama, kaya ibigay mo na siya sa akin, seryosong wika ulit ni Mika. Muling napataas ng kilay si Charles. Sige na anak, tatawag na lang ako sa iyo. Kailangan naming umalis dahil may pupuntahan pa kami. Paalam ko kay Charles at hinalikan pa ito sa pisngi. Charles at hinalikan pa ito sa pisngi. Yumapakap muna ito sa akin bago nakangiti na tumango. See you soon, ma. I love you, wika nito. I love you too, baby Charles. See you soon, sagot ko at sumakay na ng kotse.
Napasulyap pa ako sa kinaroroonan ni Ryder at kita ko ang pagtatagis ng bagang nito habang nakatitig sa akin. Malakas akong napabuntong hininga at laking pasalamat ko dahil dahan-dahan nang umusad ang sasakyan. Hindi ko mapigilan na maikuyom ang aking kamao habang pinapanood ang pag-alis ni Ashley dito sa bahay. Talagang pinanindigan nito ang pagtanggi sa muling pagtira dito sa bahay na ito. Hindi ko naman kasi pwedeng kasabwatin si Charles tungkol dito. Hanggang ngayon, alam kong malayo pa rin ang loob niya sa akin dahil sa mga nangyari. Hindi din naman ito nagtangka na pigilan ang kanyang ina. Parang wala lang dito ang muling pag-alis ni Ashley sa bahay basta siguraduhin lang nito na palagi silang magkikita. Paano naman ako? Kailangan ko siya. Kailangan ko ang asawa ko. Ngayong nandito na siya, hindi na ako makakapayag na muli itong lumayo sa akin. Nag-matured nang siguro si Charles. Naiintindihan na nito ang mga nangyayari sa kanyang paligid. Sa ngayon wala akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang. Kailangan kong magtiwala sa sarili kong kakayahan kung hindi ba katuluyan ng hindi mapasa akin ulit ang asawa ko. Wala na din akong aasahan pa kay Lola Agataha. Alam kong hindi na ito mag-insist pa para muling magsama kaming dalawa ni Ash. Sumuko na din si Lola dahil sa mga nangyari at hindi ko naman siya masisisi dahil doon. Talagang ako naman ang may kasalanan kaya nagkahiwalay kami ni Ashley. Pero ngayon, sisiguraduhin ko na hindi na mangyayari ulit ang bagay na yon. Bigyan lang ako ng isa pang chance ni Ash at hindi na talaga ako magluluko. Iiwas na talaga ako sa tukso. Umalis na siya. Nakita mo na hindi ka na mahalaga sa kanya. Hindi na kayo mahalaga ni Charles kay ate. May sarili na siyang buhay kaya pwede bang tumigil ka na, Ryder? Ako ang nandito, ako ang dapat mong mahalin, natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses na yon. Agad akong napalingon at matalim na tinitigan si Natalia. Wala kang pakialam, Natalia, kaya itikom mo iyang bibig mo bago pa ako mainis at tuluyan ng ipaputol iyang dila mo. Nakakarindi ka na. Hindi kita binigyan ng karapatan para kausapin ako kaya lumayas ka sa harap ko. Galit kong sagot dito. Agad naman nagbago ang templa ng mukha nito. Naging maamo na akala mo walang nagawang malaking pagkakamali sa pagsasama naming dalawa ni Ashley. Hindi na din ito nakaimik pa. Natakot yata sa banta ko. Nakapagligpit ka na ba? Pwede ka nang lumayas ngayon din, seryoso kong wika. Agad na nanlaki ang mga mata nito sa pagkagulat. Ano? Ryder, hindi mo ito magagawa sa akin. Ako ang karamay niyo sa lahat ng oras pagkatapos basta mo na lang ako paalisin. Hindi maari, agad na sagot nito habang bakas ang kaba sa kanyang mukha. Napangisi ako. Ngayong nandito na si Ashley, absuelto ka na sa lahat ng kasalanan mo sa akin, pinapalaya na kita, sagot ko. Agad na nangilid ang luha sa mga mata nito bago nagsalita. Ryder, lahat ng pahirap mo sa akin tiniis ko. Ano pa ba ang kulang? Ano pa ba ang dapat kong gawin para matutunan mo akong mahalin? Umiiyak na sagot nito. Walang kulang, Natalia. Nagkataon lang na naging kapatid ka ng babaeng mahal ko. Aminado akong malaki ang naging kasalanan ko kay Ashley, kasalanan ko dahil pinatulan kita noon. Pero alam mo sa sarili mo na hanggang doon lang iyon. Simula nang nawala sa akin si Ashley, hindi na kita pinakialaman pa. Hindi na kita naikama. Pumayag lang akong manatili ka sa bahay na ito dahil gusto kong makita kang nahihirapan. Gusto kong ako mismo ang magparusa sa iyo sa lahat ng mga kasalanan na nagawa mo. Sa tangka mong pagpatay sa kanya noon. Kaya tumigil ka na. Umalis ka na sa bahay na ito ngayong araw, galit kong sagot at nagmamadali na itong tinalikuran. Diretso akong naglakad papuntang gate kung saan makikita ang guardhouse. Siguraduhin niyong makaalis ngayong araw na ito si Natalia at huwag niyo na siyang papasukin sa bahay na ito kahit kailan, agad kong utos sa dalawang guard na nakaduty. Agad naman silang sumagot. Yes boss, magkasabay na sagot nila. Muli kong binalingan si Natalia na noon ay walang tigil sa piiyak. Hindi kahit kailan wala akong nararamdaman na awa sa kanya dahil kung mabuti siyang kapatid, hindi siya magtatangka na akitin ako noon. Hindi niya sisirain ang masayang pagsasama naming dalawa noon ni Ashley. Aminado ako, masyado pa akong mapusok ng mga panahon na yon. Masyado din akong malungkot dahil sa pagkakaroon ng sakit ni Ashley, kaya nagpadala ako sa tawag ng laman. Pero kung hindi sana ako nalasing ng mga pagkakataon na yon, hindi ko naman sana papatulan si Natalia.
Huli na nang malaman ko na may inilalagay itong drugs sa ininom kong alak noong unang gabi na may nangyari sa amin, kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili, makailang beses na may nangyari sa amin tuwing nahihimbing sa pagtulog ang asawa ko. Alam kong kasalanan pero nagpadala ako sa sinabi nito noon na kapag magaling na ang ate niya, kusa na siyang lalayo. Pero hindi ko alam na may iba pala siyang plano. Na sinasabutahin niya na pala ang mga gamot na iniinom noon in Ash kaya tuluyan itong nanghina. Hindi ko alam na unti-unti na palang pinapatay ni Natalia si Ashley noon. Wala akong alam doon. At aminado ako na kasalanan ko. Nagpabaya ako at masyadong nagtiwala kay Natalia. Balak ko na din naman talagang tumigil noon sa pakikipagrelasyon kay Natalia. Kaya lang huli na ang lahat. Nahuli na kami ni Ash at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na magpaliwanag ng gabing iyon. Huli na nang ma-realized ko na nabundol ito dahil sa biglang paglabas ng bahay. Ang akala ko tuluyan na itong binawian ng buhay at walang araw na hindi ako nagdusa. Araw-araw ko siyang ipinagluksa hanggang sa aksidente ko siyang nakita sa isang restaurant. Buhay siya at pinaniwala ako ni Lorenzo sa isang napakalaking kasinungalingan. Kasalanan ko din naman, masyado akong nalugmok sa matinding kalungkutan at hindi na ako nagpaimbestiga pa. Hindi ko man lang inalam kung talagang abo ba talaga ni Ashley ang nakalagay sa V-rank jar na yon. Humanda ang Lorenzo na yon. Mapapatay ko siya kapag magkita kami ulit. Itinago niya na nga sa akin si Ashley, inasawa niya pa talaga at inanakan. Hinding-hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niyang iyon. Ryder, please, maawa ka naman sa akin. Huwag mo naman sana itong gawin. Wala akong mapupuntahan. Wala akong kapera-pera. Please maging makatao ka naman, nagmamakaawa nitong sagot. Malakas akong napabuntong hininga at dinukot ang wallet ko sa aking bulsa. Naglabas ako ng ilang lilibuhin at inihagis sa kanya. Kasya na siguro iyan para makarating sa pupuntahan mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin dahil baka hindi na ako makapagtimpi pa at baka mapatay na kita. Galit kong sagot at mabilis na naglakad paputang sasakyan. Agad naman akong pinagbuksan ng isa sa mga bodyguards ko ng pintuan at nagmamadali na akong pumasok. Hindi na ako nag-abala pang muling tingnan si Natalia. Tapos na ako sa kanya. Ayaw ko nang makita pa ang pagmumukha niya kahit kailan. Mas mabuti na lumayas na siya para wala nang dahilan pa si Ashley na iwasan ako. At least kapag malaman nito na tuluyan ko nang pinaalis si Natalia sa buhay ko, baka lumambot ang puso nito sa akin. Sa opisina tayo, agad na utos ko sa driver nang makasakay na ako. Binabaybay na namin ang kahabaan ng EDSA nang mapatingin ako sa isang billboard. Hindi ko maiwasan na mapatiim bagang nang mapansin ko ang larawan ni Ashley doon. Yes, si Ashley at mukhang kalalagay lang ng billboard na ito dahil wala pa ito kahapon nang dumaan kami. Ihinto mo sa gilid ang sasakyan. Utos ko sa driver na agad naman tumalima. Sandali kong pinagmasdan ang litrato at hindi ko mapigilan nagmakaramdam ng inis. Sa hitsura pa lang ng picture alam kong maraming lalaki ang mapapalingon doon. Tiyak na pagnanasahan siya ng lahat dahil kita na halos buong katawan nito. Shit! Bakit siya pumayag na kunan ng ganito kalaswang litrato? Wala na ba siyang pagpapahalaga sa sarili niya? Hindi ba siya binibigyan ni Lorenzo ng pera para magawa niya ito sa sarili niya? Ganda niya no, narinig ko pang wika ng umpukan ng ilang tao malapit sa bus stop. Nakatingala din sila sa bagong billboard. Lalong nagtagis ang bagang ko. Bibili ako ng produkto na yan. Ganda ng model eh. Sino kaya siya mukhang hindi naman siya sikat pero ang ganda niya, sabat naman ng isa pa. Si Ashley de los Santos yan. Interesting ang life story ng babaeng yan. Survivor ng sakit na leukemia at balita ko 50% ng ibinayad sa kanya sa endorsement na yan idinonate niya sa cancer hospital, sagot ng isa pa. Talaga? Pero ang ganda niya. Hindi ko ma-imagine na minsan siyang dumaan sa malaking pagsubok na nabanggit mo, sagot naman ng isa pa. Totoo iyang sinabi ko. Nabasa ko sa isang magazine ang tungkol sa buhay niya. Siya kasi ang bagong mukha ng wellness and beauty kaya may ilang article na lumabas tungkol sa kanya, sagot ng isa pa. Wow, may social media account ba siya para ma-stalk? Fan niya na ako. Gusto kong malaman ang tungkol sa kanya. Sa hitsura niya mukha siyang galing sa isang may kayang pamilya, sagot ng isa pa. Napailing ako at muling pumasok na sa loob ng kotse. Ayaw ko nang makinig pa ang mga komento ng iba patungkol sa asawa ko.
Lalo ko lang kasing nararamdaman ang pagiging walang kwenta kong asawa kay Ash. Hindi ako papayag na gagamitin ng kahit sino ang asawa ko sa kahit na anong endorsement or modeling. Kaya kong ibigay lahat ng pangangailangan niya na hindi na kailangan pang gamitin ang ganda nito. Gusto kong ipatanggal ang billboard na yan at iba pang mga article na ang asawa ko ang topic. Akin lang si Ashley at ayaw na ayaw kong may iba pang magpapantasya dito. Shit! Ano ba kasi ang ginagawa ng Lorenzo na yon? Bakit siya pumayag na mag-post ng ganyan si Ashley? Pinapabayaan niya ba si Ashley kaya nagawa nitong tumanggap ng ganyang klaseng trabaho? Yes, tita. Salamat po sa pagpapatira niyo sa akin dito kaya lang po nakakahiya naman kung dumito ako sa inyo habang buhay. Hangat maari gusto ko pong matuto mamuhay ng sarili ko lang dito sa Pilipinas, sagot ko. Nagpapaalam na kasi ako sa kanila na aalis na ako ng bahay nila. Balak kong kumuha ng hulugang kondo at muling mamuhay kasama si Charles. Hindi ko dapat iasa sa iba ang buhay ko. Magaling na ako at nakakahiya kung nakadepende pa rin ako sa kanila. Kailangan kong matutong mamuhay mag-isa. Isa pa balak ko din dalawin sila nanay at tatay sa probensya. Alam kong masyado silang nasaktan sa pagkawala ko at sana mapatawad nila ako kapag malaman nilang hindi naman talaga ako namatay. Buhay ako at pansamantalang inilayo ng mga taong nagmamalasakit sa akin noon para madugtungan ang buhay ko. Ayos lang naman sa amin ang plano mong iyan, iha, kaya lang hindi ka pwedeng tumira sa kung saan-saan lang. Delikado na ang panahon ngayon, lalo na kapag maninirahan ka sa isang lugar na mag-isa ka lang, sagot ni tita. Kaya ko naman sigurong alagaan ang sarili ko, tita. Nahihiya na po kasi ako na tumira dito, sagot ko naman. Agad naman napatango si Tita Susan. Bueno, kung hindi ka talaga papipigil doon ka na lang ulit tumira sa kondo na tinirhan mo 8 years ago. Walang ibang umuukupa sa unit na iyon hanggang ngayon at sayang naman kung mangungupahan ka pa. Isa pa mukhang hindi din yata hihiwalay ang apo namin sa iyo na si Mika, kaya pumayag ka na. Saglit akong natigilan sa suhestyon ni Tita Susan. Muli kong naalala ang kondo na iyon. Binili sa amin ni Lorenzo ang unit na iyon at doon kami tumira ni Charles noong bata pa siya. Agad akong napangiti. Kahit papaano malaking bahagi ng buhay naming mag-ina ang naging bahagi ng unit na iyon. Mag-iinarte pa ba ako? Makakasave ako kung sakaling doon ako titira. Hindi ko na din po problemahin ang monthly rent kung sakaling tatanggapin ko ang alok ni tita. Talaga po? Naku, salamat po. Hayaan niyo po kakausapin ko sa Lorenzo na hulug-hulugan ko na lang ang unit sa kanya, sagot ko naman. Agad naman napailing si tita. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Ang importante, masaya ka kung saan mo gustong tumira. Siya nga pala, kinausap ako ng amega ko. Balak ka daw niyang kunin na model sa mga parating niyang new collections lingerie, muling wika nito. Agad naman akong nagulat. Hindi ako makapaniwala. Lingerie? Naku tita, bakit ako? Hindi na po ako ganoon kabata para sa mga ganyang bagay. Nakakahiya po, sagot ko. Agad na natawa si Tita Susan. Iha! Masyadong na-amaze sa ganda mo ang may-ari ng lingerie products na iyon. Malaki ang offer at pag-isipan mo ng maigi. Isa pa, Nike-clothes yata ang imomodel mo, sagot nito. Muli akong natigilan. Sa totoo lang, kailangan ko din talaga ngayon ng income. Ayaw ko nang umasa sa iba at kapag tatanggapin ko ang offer nito tiyak malaking pera ang papasok sa account ko. May bibigay ko na din ang mga pangangailangan ni Charles. Balak ko kasi itong yayain na tumira na kasama ko kaya din ako nagpursige na umalis na dito sa bahay nila tita. Ang problema lang alam kong sasama sa akin si Micaela. Pag-isipan mo iha. Kailangan ko ang sagot mo bago kami bumiyahe paputang Germany. Alam mo na manganganak na si Rona at gusto ng Tito Arnulfo mo na nandoon kami, muling wika ni tita. Wala sa sariling napatango ako. Sige po tita. Hayaan niyo po pag-iisipan ko po, sagot ko. Agad naman napangiti si tita. Agad akong lumipat ng kondo kasama ni Mika. Ayaw talaga nitong humiwalay sa akin kaya naman wala na akong magagawa kundi isama ito. Isinama din namin ang isa sa mga kasambahay nila Tita Susan na si Aling Pasing para naman may katulong ako sa pag-aalaga kay Mika. Isa pa kailangan din ito ng tagahatid at tagasundo dahil balak namin na i-enroll ito sa isang eskulehan.
Hindi ko kasi magagawa ang bagay na iyon, lalo na kapag makahanap na ako ng trabaho. Kahit anong pilit ayaw talaga nitong magpaiwan sa bahay ng lola at lola niya. Balak din sana nila itong isama pabalik ng Germany pero ayaw talaga ni Mika, kaya naman wala akong magawa kundi ang isama ito ng tuluyan sa akin. Nahihiya na nga ako sa mga magulang ni Lorenzo dahil pakiramdam ko inagaw ko sa kanila ang atensyon ng apo nila. Dito na po ba tayo titira, ma? Agad na tanong nito pagkapasok namin ng kondo. Tumango naman ako. Yes. Pero Mika, sigurado ka ba na hindi ka sasama kila lola at lolo mo pabalik ng Germany? Baka mahirapan ka dito sa Pinas. Isa pa tiyak na namimiss ka na nila daddy at mommy mo, sagot ko. Agad itong umiling. Dito lang ako sa tabi mo, mag-isa lang po kayo, samantalang marami naman akong mga kapatid na kasama nila mommy at daddy. Kapag may kasama na kayo dito, babalik na ako kina mommy at daddy. Dadalaw na lang ako sa inyo palagi, bibo nitong sagot. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti. Zed, bahala ka na nga. Pero ayaw kong makarinig ng reklamo mula sa iyo kung bakit mainit dito sa Pinas ha, sagot ko. Agad itong tumango. Yes mama. Nakangiti nitong sagot. Pinagtulungan na din namin ayusin ang mga gamit namin. Samantalang si Aling Pasing naman ay abala sa paglilinis sa sala at kusina. Ma'am, may naghahanap po sa inyo. Natigil ako sa paglalagay ng mga damit ko sa kabinet nang biglang nagsalita si Manang Pasing. Agad akong napatayo at hinarap ito. Sino? Sagot ko. Charles po, sagot nito. Agad akong napalabas ng kwarto at nabungaran ko si Charles. Nakatayo ito habang kaharap nito si Mika. Anak, paano mo nalaman na nandito kami? Agad na tanong ko dito sabay lapit at hinalikan ito sa pisngi. Galing po ako sa bahay nila, Papa Enzo, sinabi ni Tita Susan na dito na daw kayo titira sa kondo, kaya dumiretso na ako dito. Nakangiti nitong sagot. Agad naman akong tumango. Baka hanapin ka sa bahay ha? Nagpaalam ka ba sa kanila? Isa pa, wala ka bang pasok ngayon sa school? Tanong ko. Agad itong umiling. Tapos na ang klase ko, mabigla po kasi kitang na-miss, kaya nagpa siya akong puntahan ka doon sa tinutuluyan mo, sagot nito. Muli akong napatango. Sige, pasensya ka na anak ha. Busy pa kami ngayon. Nag-aayos kami ng mga gamit, sagot ko. Ayos lang, masakto pala ang pagdating ko. Tutulong po ako, sagot nito. Agad akong napangiti. Huwag na. Ayos lang. Kaya na namin ito. Maupo ka na lang muna dyan dahil patatapos na din kami, sagot ko. Tinitigan muna ko ni Charles bago tumango. Kung ganoon, bibili na lang po pala ako ng makain natin sa labas. Alam ko po na wala na kayong time na magluto niyan, sagot nito. Hindi ko mapigilan na matawa. Nga pala. Noong bata pa ito, wala kaming ginawa kundi ang umorder ng pagkain sa labas. Wala kasi akong time na magluto ng mga panahon na iyon at nagiging sakitin ako. Siguro hindi din makalimutan ng anak ko ang bagay na iyon kaya nagsuggest siya ng ganito. Ikaw ang bahala. Pero mag-ingat ka ha. Huwag mong kalimutan na 15 ka pa rin, Charles, sagot ko. Agad itong tumango. Don't worry, makaya ko na ang sarili ko. Malaki na ako at kaya na kitang ipagtanggol kahit kanino, sagot nito. Hindi ko mapigilan na makaramdam ng pagmamalaki sa puso ko. Ang bait talaga ni Charles. Maswerte ako dahil hindi man lang ito nagkimkim ng sama ng loob sa ilang taon namin na magkawalay. Gusto ko ng fried chicken ha, agad naman nasabat ni Mika. Napatitig dito si Charles at tinaasan ito ng kilay. Bakit ka nga pala nandito? Magiging alagain ka pa ni Mama eh. Hindi ka naman anak ah, taas ang kilay na wika ni Charles. Napaismid naman kaagad si Mika. Pakialam mo ba? Sa gusto ko dito eh. Wala kang magagawa dahil ako palaging kasama ni Mama Ashley noon pa, malditang sagot ni Mika. Natamim naman si Charles. Hindi. Marahil nito inaasahan na makakatikim siya sa kasungitan ng panganay na anak ng Papa Lorenzo nito. O tama na iyan. Kayo talaga, ang init ng dugo niyo sa isa't isa ha. Charles, wag mo nang patulan si Mika at Mika, be good to Kuya Charles. Ituring mo siyang parang kapatid dahil noong baby pa siya si daddy mo ang nag-alaga sa kanya, mahaba kong paliwanag sa dalawa. Hanggat maari ayaw kong magbangayan ang dalawang ito.
Nakakahiya kay Lorenzo at Rona. Baka isipin nila kinakawawa si Mika ng anak ko. Sorry ma. Sige po, alis na ako. Paalam ni Charles at humalik pa ito sa pisngi bago lumabas ng unit. Nakangiting sinundan na lang ito ng tingin at ipinagpatuloy na ang naudlot palaging kasama ni Mama Ashley noon pa, malditang sagot ni Mika. Natamim naman si Charles. Hindi. Marahil nito inaasahan na makakatikim siya sa kasungitan ng panganay na anak ng Papa Lorenzo nito. O tama na iyan. Kayo talaga, ang init ng dugo niyo sa isa't isa ha. Charles, wag mo nang patulan si Mika at Mika be good to Kuya Charles. Ituring mo siyang parang kapatid dahil noong baby pa siya si daddy mo ang nag-alaga sa kanya, mahaba kong paliwanag sa dalawa. Hanggat maari ayaw kong magbangayan ang dalawang ito. Nakakahiya kay Lorenzo at Rona. Baka isipin nila kinakawawa si Mika ng anak ko. Sorry ma. Sige po, alis na ako. Paalam ni Charles at humalik pa ito sa pisngi bago lumabas ng unit. Nakangiting sinundan na lang ito ng tingin at ipinagpatuloy na ang naodlot trabaho. Ashley, ganoon na ba talaga kababa ang tingin mo sa akin? Aminado akong nagkamali ako sa iyo noon pero pinagsisisihan ko na lahat. Ikaw lang ang mahal ko at hindi mababago iyon sa paglipas ng panahon, sagot nito. Mahal? Nagpapatawa ka ba? Hindi mo ako mahal, Ryder. Sarili mo lang ang mahal mo. Dahil kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako lulukuhin ng paulit-ulit. Kung talagang mahal mo ako, hindi mo ako sasaktan ng ganito, galit kong sagot. Agad itong napailing. Ano ba ang dapat kong gawin para mapatunayan sa iyo na pinagsisisihan ko na ang lahat? Ano ba ang gusto mong gawin ko para mabayaran ko lahat ng pagkakamali ko? Ash, matagal na kaming wala ni Natalia. Simula nang mangyari ang trahedyang iyon, pinutol ko na din ang namagitan sa aming dalawa. Bakit ba ayaw mong maniwala? Mahabang sagot nito. Maniwala man ako o hindi sa mga sinabi mo, hindi na mababago iyon. Pinutol ko na ang kung anumang ugnayan sa pagitan nating dalawa. Hinding-hindi na maibabalik ang kung anong meron man tayo noon. Isinusumpa ko, hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mong panluluko sa akin noon, Ryder, sagot ko. Dahil ba kay Lorenzo? Siya na ba ang mahal mo? Tanong nito. Hindi ko maiwasan na mapakunot ang noo ko dahil sa sinabi niya. Ano na naman kaya ang tungkol kay Lorenzo? Nananahimik na ang taong iyon pagkatapos isasama na naman niya sa usapang ito. Wala ka na doon. At pwede ba, wag mo nang isali ang wala dito. Nananahimik na iyong tao at hindi niya deserve na isali siya sa walang kwentang pag-uusap na ito, sagot ko. Hindi siya pwedeng mawala sa topic na ito dahil tinraidor niya ako. Pinaniwala niyo ako sa isang kasinungalingan, galit na sagot nito. Tinraidor? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Ryder? Walang tumaraidor sa iyo. Kasalanan mo ang lahat kaya nagkalistelitse ang buhay natin. Umalis ka na. Ayaw kong makipag-usap sa iyo kung ganyan kainit ang ulo mo, sagot ko. Where is he? Nasaan si Lorenzo? Bakit hinayaan niyang i-post ang larawan mo sa EDSA kung saan pinagpapantasyahan ka ng lahat? Muling tanong nito. Salit akong nagtaka sa sinabi nito hangat naalala ko ang tungkol sa endorsement ko. Hindi ko maiwasan na mapaismid. Wala ka na doon. Wala kang pakialam kung ano man ang gagawin ko. Katawan ko ito at hindi mo ako mapipigilan sa mga gagawin ko pa, sagot ko. Pagkatapos ay tinalikuran ko ito. Hindi ko na din inabala pa na isara ang pintuan ng unit. Mas maganda na pumasok siya dito sa loob para makita niya na may mga kasama ako at para makita niya din si Charles. Gusto ko din ipamukha sa kanya na ako ang pinipili ng anak namin na samahan. Isa pa ito na din siguro ang magandang pagkakataon para mapag-usapan ang tungkol sa kustodya ni Charles. Hindi ako papayag na hindi mapunta sa akin ang anak ko. 8 taon akong nangulila sa kanya, kaya naman ipaglalaban ko ang karapatan ko. Dad, narinig ko pang bati ni Charles sa kanyang ama. Katulad ng inaasahan, sumunod na ito dito sa loob ng kondo. Kausapin mo ang ama mo. Sabihin mo sa kanya kung ano ang gusto mo, Charles. Sabihin mo sa kanya kung kanino ka ba talaga sasama. Wika ko dito at naupo sa sofa. Madilim pa rin ang aura ni Ryder nang titigan ko ito. Palipat-lipat ang tingin nito sa pagitan naming dalawa ni Charles na siyang ipinagkibit balikat ko na lang. Sa wakas natapos na din kami sa pag-aayos ng aming mga gamit.
Nakabalik na din si Charles na may mga dalang iba't ibang klaseng pagkain. Halatang ayaw nitong magutom kami sa dami ng mga dala nito. Ma, siguro magpapaalam na ako kina Papa na dumito muna. Para naman matutulungan ko kayo sa mga gawain dito, nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang marinig ko ang sinabi ni Charles. Ilang saglit akong tumitig dito at hindi maiwasan na mapangiti. Kung alam lang nito na siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ginusto kong umalis sa bahay nila Lorenzo. Gusto ko na din itong makasama palagi kaya naman masaya ako, dahil si Charles na mismo ang nag-open up nito sa akin. Papayagan ka kaya nila anak, nag-aalala kong sagot. Biglang sumagi sa isip ko si Ryder. Alam kong mahabang diskusyon na naman ang mangyayari sa aming pagitan tungkol kay Charles. Alam kong ipaglalaban din nila ang kustudiya ng anak ko. Malaki na ako, mawala na silang pakialam pa kung anuman ang gusto ko. Hindi na nila pwedeng paghimasukan kung anuman ang gusto kong gawin. Isa pa, pwede naman natin dalaw-dalawin si Lola Agatha kung may free time tayo, excited na sagot nito. Okay, pag-uusapan namin iyan ng papa mo. Mas maganda pa rin na mapagkasunduan namin ang tungkol sa custody mo, Charles. Of course, papayag man sila o hindi ipaglalaban kita. Pero mas maganda pa rin na maigi naming pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito para maiwasan ang samaan ng loob. Huwag mong kalimutan, kahit na anong mangyari, ama mo pa rin si Ryder at lola mo si Lola Agatha. Kailangan pa rin natin silang bigyan ng paggalang, sagot ko. Agad naman napatango si Charles. Kung ganoon, ako na ang kakausap kina Lola at Papa. Hindi pwedeng hindi sila pumayag. May sarili na akong gusto at dapat lang na igalang nila iyon, sagot nito. Agad naman akong tumango. Pagkatapos kumain ay pinagtulungan na namin ang pagliligpit ng aming mga pinagkainan. Mabuti na lang at may 2 kwarto dito sa kondo. Pwede kong ipagamit ang isa kay Charles at ang isa naman ay sa aming 2 ni Mika. Ang problema nga lang ay ang kwarto ni Nanay Pasing. Siguro kakausapin ko na lang ulit sila Tita Susan na pauwiin muna nila si Nanay Pasing sa kanilang bahay hanggat hindi pa pumapasok ng school si Mika. Isa pa balak kong kumbinsihin ang batang ito na sumama muna ng Germany sa kanyang lolo at lola. Alam kong nalulungkot ang mga magulang nito sa pagsama nito sa akin dito sa Pilipinas. Hindi nga lang talaga nila mapigilan si Mika dahil nag-aalburuto ito kapag hindi makuha ang gusto. Siguro makukuha ko ito sa pakiusapan lalo na kapag makita niya na dito natitira si Charles. Nasa malalim akong pag-iisip nang tumunog ang doorbell ng unit. Napatingin kaming lahat sa gawing iyon at ako na mismo ang nagpresenta na magbukas. Pagkabukas ko ng pintuan ay hindi ko mapigilang magulat nang tumampad sa harap ko si Ryder. Seryoso ang kanyang mukha na nakatitig sa akin. Mukhang ini-expect na din nito na makikita niya ako sa lugar na ito. So, tama nga ang narinig ko na muli kang lumipat sa lugar na ito. Much better, agad na wika nito. Hindi ko naman mapigilan na pagtaasan ito ng kilay. May kailangan ka, malamig kong tanong. Seryoso ang mga titig na ipinupukol ko sa kanya. Yes, I'm your husband at siguro naman may karapatan akong dalawin ka kapag gusto ko, sagot nito. Hilaw akong tumawa. Oh, husband. Sorry, ang alam ko matagal nang hindi nag-exist ang bagay na iyan sa pagitan nating dalawa. Ipinagpalit mo na ako sa sarili kong kapatid kaya naman tigilan mo nang ipamukha sa akin na nakatali pa rin ako sa iyo. Seryoso kong sagot dito. Agad kong napansin ang biglang pagbabago ng ekspresyon ng mga mata nito. Nagliliyab na iyon sa galit. Hindi ko naalala na nag-divorce tayong 2, Ashley. Kahit na ano pa ang sabihin mo, mag-asawa pa rin tayo at hindi mababago iyon kahit na anong mangyari, seryosong sagot nito. Agad ko itong pinagtaasan ng kilay. Matagal ko nang tinapos ang tungkol sa atin 2. Simula nang pinatulan mo ang sarili kong kapatid, pinutol ko na ang pagiging mag-asawa natin, kaya naman tumigil ka na, Ryder. Papel na lang ang nag-ugnay sa ating 2 at gagawa ako ng paraan para maputol iyon, sagot ko. Agad kong napansin ang pagkuyom ng kamao nito pero hindi ako nagpatinag. Hindi na ako dapat pang matakot sa kanya. Siya ang dahilan kung bakit nagkaganito kami kaya naman wala akong dapat na ikabahala. Pinaalis ko na sa bahay si Natalia, wika nito. Hindi ko naman maiwasan na magulat. Mukhang malas lang ni Natalia. Maaring nagsawa na din sa kanya si Ryder. Pilit akong napangiti. At talaga? Bakit, nagsawa ka na ba sa kanya?
Balak mo na naman bang maghanap ng iba at dalhin sa bahay na iyon para gawing asawa, nang uyam kong sagot. Lalong umigting ang galit sa mukha nito. Pulang-pula na ito at anumang sandali ay mukhang sasabog na.